Good day, Ritualians. Once again, welcome to our online Moments with God. With a grateful and humble heart, let us all come together to the Lord. Let us all worship His holy name and sing praises unto Him. Let us all rejoice and be inspired in our online Moments with God. Every trial will see your glory. Every nation bow before you. Ooh, all our treasure turn to ashes in the light of you. And that's us singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every trial will see your glory. Every nation bow before you. Ooh, all our treasure turn to ashes in the light of you. And that's us singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every trials in praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every trials in ayo, 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 we sing ayo, 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 ayo. There is no
Muli po ay isang pribilehiyo sa akin ang makatayo at magamit ng Panginoon bilang mensahero para po sa inyo ng mga espesyal na lingkod ng Panginoon. You may be asking, bakit ako espesyal? Bakit kayo espesyal? Kasi po, bahagi po kayo ng gawain ng Panginoon dito sa Richwell Colleges Incorporated. Ang gawain ng pagbabago ng buhay ng mga kabataan at iba pang individual na tinutulungan po natin na makapag-aral, muling mangarap, at magsumikap sa buhay upang maganap ang kalooban ng Lord sa kanila at ito nga po yung sumagana sa buhay at magtagumpay. Dalawang verses po ang ginagamit natin dyan palagi, yung Jeremiah 29:11 at saka yung John 10:10 po. Meron sa luma, meron sa bago na kalooban talaga ng Lord sa bawat isang tao ay magtagumpay. Ang tema po natin sa hapon na ito ay, gusto mo na bang makita ang Lord? Gusto niyo bang sagutin yung tanong? Gusto mo na bang makita ang Diyos? Ang basihan po nito, yung huling verse na binasa ni Sir Angelo kanina, yung 5 verse 8 ng Matthew, sabi doon, mapalad ang taong may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Ulitin ko po yung tanong, gusto mo na bang makita ang Lord? Ang sagot natin, malamang hindi, ano po? Kasi pag narinig natin yung tanong ngayon, ang iniisip natin palagi, para makita mo si Lord, kailangan wala kang sa buhay na ito. Nandun ka na sa kabilang buhay. Wala ka na dito. Tama po ba? That is our connotation about it. And as always, walang tao na gusto na pumunta doon sa kabila. Not yet. Tama po ba? Maging ang mga tao daw na lubos na naniniwala na sila ay sa langit pupunta, ay ayaw pa rin naman na pumunta sa kabilang buhay kaagad. Alam niyo po ba sino yung sabi niyan? Si Steve Jobs po, nung siya'y nabubuhay pa in one of his talks. Naisip ko nga po, while prepping for this message, yung bagay na yon, yung buhay sa kabila, ay isa pong bagay na kinukuha natin yung buong lifetime natin to prepare for, to prepare with. Pero, ayaw naman nating magamit pa, o ayaw naman nating mangyari pa. Pero naghahanda tayo at buong lifetime nga natin ang ginagamit natin sa pag-prepare doon. At kung mayroong time delay na pwedeng ibigay sa atin ng Lord, kahit gaano kahaba yung delay na yon, para huwag pang mangyari yon, ay tingin ko po gugustuhin yon ng kahit na sino. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord kasi nandito pa rin tayo in spite and despite of all the situations. Napakabuti ng Lord. Which is an indication to me that no matter how difficult nor challenging the life here on earth, we are still enjoying and loving it. Amen po ba? Di ba? Dami-dami tayo nagsasabi, ang hirap ng buhay, masinunuot, grabe ano, pero di ba, since ayaw natin pumunta sa kabila, ibig sabihin, na-enjoy pa natin yung buhay na ito. Gusto pa natin yung buhay na ito. While others are doing that, o gusto nila yon for selfish purposes, pero naniniwala po ako mas marami yung tao na gustong manatili pa sa buhay na ito, hindi talaga para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Amen po ba? Nag-i-stay dito kasi, hindi, gusto ko pang samahan ng mga mahal ko sa buhay ng mas mahaba. Kaya lang, dinala ko noon sa isang kaisipan na matagal na pong naglalaro sa isipan ko at gusto ko pong itanong sa inyo, aware po ba kayo, narinig na po yung the Lord's Prayer? It is found in Matthew 6, no? Verses 5 to 15. Alam mo po ba na doon sa Lord's Prayer, ang isa po sa mga itinuturong dasal natin, at ang mismo nagturo nito ay ang Panginoong Hesus, itinuturo doon na ipanalangin natin on a day-to-day basis na dumating na ang kanyang kaharian. Meaning, to me, it is clear that it is the second coming of God. Yung paghahari ng Diyos. Ang sabi doon, so that His will be done. Para ang kanyang kalooban ay matupad kasi hanggat
naghahari po, yung kung sino bang hari dito sa lupa, hindi purely matutupad yung kalooban ng Diyos. If you remember, nag-share ako ng tatlong klase ng will of God. Merong absolute will of God, merong permissive will of God, at merong divine will of God. Of course, ang nangyayari yung divine will of God. Yung absolute will of God, yun talaga ang gusto ng Diyos. Pero merong permissive will of God. Pinayagan ng Lord kasi pinagbigay siya ng free will sa tao at kailangan na yung payagan kasi may free will nga tayo. Pero hindi ngayon kalooban. May I ask, sino po sa inyo on a day-to-day basis ang nananalangin na, Lord, dumating ka na po, maghari ka na po, wakasan mo na po yung kasamaan dito sa lupa at ikaw na po ang aming maging hari. Meron po ba? Hindi naman po kailangan sumagot. Ano po? Pero again, yun po yung itinuturo ng ating Panginoon. And indikasyon lamang po yun, kung hindi tayo nananalangin ng ganon, ini-enjoy pa nga natin yung buhay dito sa lupa. That's why, babalikan ko ulit yung unang tanong. Gusto mo na bang makita ang Diyos? Baka may magtanong sa isip niya, ano ba naman tong message na to? Tinatanong lang ako kung gusto ko nang makita ang Lord, hindi pa nga ako nakakapag-asawa. Or, hindi pa nga ako nagtatagumpay sa buhay. Or, ang liit-liit pa nga ng anak ko. Or, hindi ko pa nga nagagawa yung mga pangarap ko sa buhay. Or baka meron din nagsabi, mauna ka na, Sir O. Mauna ka na, okay lang kami dito. Well, actually, to me, it's really a blessing. Kung paano sinabi ni Pablo na ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang, iyon din po ang aking palatuntunan sa buhay. But actually, hindi po iyon ang ibig kong sabihin doon sa tanong ko. Na gusto mo na bang makita ang Lord, ang pinag-uusapan natin ay yung paglilipat doon sa kabilang buhay. Ang nais ko kong itanong sa inyo ay ganito, gusto mo bang mas makilala ang Lord para makita mo ng mas mabuti ang buong kadakilaan at kaluwalhatian niya? Ang haba po kasi, kaya pinaikili ko na lang, na gusto mo na bang makita ang Lord? Ulitin ko yung tanong, ha? Gusto mo bang mas makilala ang Lord para makita mo ng mas mabuti ang buong kadakilaan at kaluwalhatian niya? And I think this is one of the things that most believers nowadays are missing. Hindi po natin nakikita genuinely, hindi natin nakukuha fully, hindi natin nakikita fully yung kaluwalhatian, yung kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Totoo po na nung una kong mabasa yung Matthew 5:8, ang intindi ko din, sabi kasi doon, blessed are the pure in heart for they will see God. Na yun nga, pag malinis ang puso mo, pag namatay ka, sa langit ka pupunta, then you will see God face to face. Doon sa kanyang divine presence, doon sa kanyang glory. Pero there was one time, nung ako po'y nandiyan sa San Lipa, I was in the upper room and meditating, while praying in the Lord, binigyan po ako ng kapahayagan ng Panginoon tungkol po sa mga talatang yaon. Na hindi mo naman pala kailangan pumunta sa kabilang buhay para makita ang Diyos. Na pwede palang makita ang Diyos nang hindi pa doon sa kabila. Na dito pa lang, habang nasa mundo pa tayong ibabaw, ay pwede palang natin makita ang Diyos. Do you think it's possible? Paano natin makikita ang Diyos? Di ba ang Diyos nga ay Espiritu? Amen? So, paano makikita ang Diyos? Mga kapatid, believe you me, while meditating that time, kitang-kita ko ang kaluwalhatian ng Diyos. Kitang-kita ko kung gaano kadakila ang Diyos. Paano po nangyari yon? Ano po yung ibig sabihin ng mga bagay ngayon? Una, that God's glory can be seen by anyone who are willing to open their eyes of faith. Pwede mo palang makita yung kaluwalhatian ng Diyos kung bubuksan mo lamang yung mata ng iyong pananampalataya by appreciating the wonderful things that the Lord has made from the beginning until the end. Ako po kasi, since I'm reading the Bible and meditating on it,
Alam ko na rin yung mangyayari sa dulo. Alam ko yung pasimula, alam ko yung hanggang dulo, and having a knowledge of that, kitang-kita ko yung kaluwalhatian ng Diyos. And secondly, that all of us believers in the Lord Jesus Christ, dapat po makita natin ito. Kung ikaw ay naniniwala, nananampalataya sa Panginoong Diyos, dapat makita mo yung glory niya. Ang halimbawa po nito, kung paano nakita ni Job. Si Job po ay isang lingkod ng Diyos sa unang panahon. Ilang libong taon nang nakalilipas. Doon po sa aklat ng Job, makikita niyo doon sa bandang dulo, kung paano na-resolve ni Job yung kanyang problema. How? By seeing the glory of God. Ulitin ko tatlong tanong. Paano ba makikita ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Diyos? Pangalawang tanong, ano ba ang kailangan na gawin? Pangatlong tanong, sino ba ang pwede na makakita nito? Answer number 1, dun sa tanong na paano ba makikita ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Diyos, 1, just appreciate it. I-appreciate mo lang yung lahat kasi ng ginawa niya nandiyan na. Nagawa na niya yan about 6,000 years ago. Huwag po kayo maniwala sa science that this earth or everything is created through billion years. Meron po akong magandang paliwanag po dyan, kaya lang mahirap i-discuss dito kasi mahaba. Pero ginawa lamang po ito sa loob ng isang araw. Of course, including all creation, 6 days. Pero ito pong heaven and earth, it's just 1 day. Hindi po billion years. So, ang kailangan lang natin gawin, i-appreciate natin kasi nandiyan na yan lahat. When you look at the stars, the moon, the sun, mahirap nga lang tumingin sa araw, no? And all the heavenly bodies, how the earth and the heavens are created. When you look at the nature, like the mountains, the seas, all the animals, the trees, the plants, the flowers, all the natural things, especially you. At makikita mo kung gaano ka-perfecto ang pagkakalalang sa atin ng Diyos. Upon appreciating all these, it is only then you will see the glory of God. So malinaw po mula sa mensahe na ito, mga kapatid, makikita pala ng kahit na sino ang kaluwalhatian ng Diyos. God, ang picture niya ay nasa picture po ng bawat isa sa atin. Di ba? Alam natin yun, paulit-ulit ng binabanggit. Genesis 1:26, we are created in the image and likeness of God. So if you want to see God, tingin ka lang sa katabi mo. Tingin ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo. Makikita mo ang Diyos. Question number 2. Ano ba ang kailangan na gawin para makita ang Diyos? Aalisin mo lang ang lahat ng galit, ng puot, kapaitan, o anumang nakatanim sa puso mo na hindi mabuti. In short, taong may malinis na puso, ito ang kailangan na mangyari sa iyo, ito ang dapat gawin, at makikita mo ng buo ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos na may kapal. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? On the while we are wondering, nasa ng Diyos, ano itsura niya, makikita naman pala natin siya sa lahat ng dako. Pag tumingin ka sa nature, nandoon ang image ng Panginoon. And the answer to the question number 3, sino ba ang pwede na makakita nito? Sino ang pwede na makakita sa Diyos? Dito po may exemption. Ang pwede lang makakita ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang mga tao lamang na naniniwala at nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. May mga tao naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Only the people who believe, who have faith, and who trust the Lord God will see His glory. At marami pong mga bagay sa buhay natin sa ngayon, mga kasalukuyang pangyayari, o mga pangyayaring naganap na, ilang taon na ang nakalipas, ngunit patuloy pa rin tayo na naaapektuhan.
Kung babaguhin lamang natin ang ating perspektibo patungkol sa mga bagay na ito at kung paanong kumikilos ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay, kung pipilitin lamang natin na makita ang Kanyang kabutihan sa kabila ng mga pangyayaring ito, ang lahat po ng ito ay magiging magaan at makikita mo na sa halip na itinuturing mo na ito isang masamang karanasan, makikita mo na ito pala ay pagpapala ng Diyos. Yung tinatawag ko na blessing in disguise. And as a conclusion, magsasay po ako ng isang very concrete example kung paano po natin may apply yung bagay nito, on how we can see the glory of God amidst everything. Isa pong halimbawa na maipapakita natin yung ating belief, yung ating faith, and the trust that we have in the Lord God. And I am referring to the test program of the government. Hindi ba yung test program, hinahamon po tayo? Bigyan ko kayo ng 3 kondisyon o 3 kalagayan ng TES program. Una, it is clear that the TES is a great blessing for all of us. Amen po ba? All means the students, the parents, the school. Ibig sabihin, pag sabing school, kasama tayo, lahat ng empleyado, whether teaching or non-teaching, and the community. The community of Lauderdale is benefiting from it. We are all benefiting from this program. Therefore, the program is good. Amen po ba? Isa po yun sa characteristic ng TES. Second, the government is more than able to finance this program. Alam niyo po ba, sa mga paglalakad ng Sir Bob, sa pagkakausap niya sa mga tao, iba't ibang tao, ang dami pong accounts ng mga tao na sinasabi na it is very easy for the government to find funding for this program. So, hindi talaga siya imposible Hindi talaga siya mahirap So, dalawang bagay na. And pangatlong point, our school, of course, we cannot speak for other schools. But our school is doing its best to help and cater the needs of all its students. Therefore, we are being a good steward of God's blessing. Alam ko po na personal, yung hirap ng ating mga kaguruan at feel ko po kayo. Alam ko na dapat ay tumanggap kayo ng pagpapala mula sa Lord, ng paaralan at kayo po ng mga nagtuturo. Ang kailangan lang natin gawin mga kapatid ay makita pa rin natin na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay, lalo na dito sa aspeto ng TES. Kahit na nakikita natin na parang ang lago na, parang wala na, we're pushed against wall or walls. Parang hindi na natin makakaya. Pero pwede bang pagtiwalaan natin ng Diyos? Hindi lamang dito, sa iba pang aspeto ng buhay ninyo. Ginawa ko lamang na concrete example ko yung bagay na ito. Can you see that God is working behind the curtain? Even if the things we see are seemingly not in favor with us, but we have to believe that the good God is working mightily and no one can go against His will. Kailangan lang po natin na manampalataya sa Kanya. Kailangan lamang po na ilagay natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kailangan po na makita natin ang Diyos sa ganitong picture. We need to see God in this kind of life kung gusto po natin makita yung glory ng Panginoon. Manampalataya ka, the Lord our God is great and His goodness and kindness endures forever. Praise be unto His name alone. Magandang hapon. Under your grace.
share. I believe that through our worship time together, we are all blessed, renewed, and inspired. Thank you everyone for joining us tonight. Once again, this is Alejandro Jacinto III. See you again next week in our online Moments with God. Have a great week ahead.